Ituturo ko sa inyo, mahigit 3,000 lang. Budget meal na P2P. Sender, papunta naman yan sa receiver natin. Tara, tara, tara. Ito naman yung receiver. Ayan, 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 ayan. Yan yung receiver natin, di ba? Then papunta naman yan sa router, di ba? Budget meal lang ito na P2P. Ituturo ko sa inyo. Dito naman yung ating router. Maraming nagtatanong, paano nga po daw mag-transfer ng internet from dito sa bahay papunta doon sa malayo. So for example, ganito po yan. Dito sa bahay, transfer ko po sa aking kaibigan. So wala pong wire na gagamitin, wireless po ito. Yung connection nasa hangin lang dumadaan. So paano nga ba? So tawag po dyan sa sistema na yan is P2P or point to point. Galing po dito, maglalagay po tayo ng antenna. Yan. Tapos meron din po yung receiver. Galing dito, itatapon, papunta dito. So maraming gusto matuto dyan. Actually may mga gamit tayo na ganyan. Pang malakasan, ito pang malayuan. Ganyan po yung mga gamit namin. At yung iba, andito pa, ayan o, yung ganyan. So yung nagtanong sa akin, ano yung tawag doon? Yung maliit lang daw yung gasto, budget meal lang sana kasi hindi po niya gagawing negosyo. Yung parents lang po daw niya kasi magkapit-bahay sila ng parents niya. Galing daw sa bahay niya, meron siyang internet, itatapon niya doon sa kanyang parents. Yung layo po daw is nasa 400 to 500 meters. So ngayon, yan yung tatalakayin natin. Kunti lang po yung gasto dito. Budget meal po dito. Ito po yung magiging sender natin at ito naman yung magiging receiver natin. Again, wala po itong wired na gamit. Hindi po tayo dadaan sa mga kuryente para maglagay ng mga wired na yan. So ituturo ko sa inyo kung paano po tayo makapag-transfer ng connection. Gamit po ito. Napakamura lang ng mga antenna na to. Nasa 1,000 plus lang po ito. So ngayon, simulan natin paano mag-config sa unang antenna natin. Unang gagawin natin, i-config natin siya through sender, no? So pagkatapos, sa last video na to, gagawa din tayo ng actual installation. Ilalagay ko sa antenna. Kailangan kasi nakikita silang dalawa. Kailangan ganito, walang nakaharang sa gitna na building, walang nakaharang sa gitna na kahoy, walang interfere talaga, as in nagkikita sila. So ngayon, config natin yung ating sender. Okay, sinaksak ko na yung isang IP. Remind lang, huwag po muna isaksak yung pangalawang IP kasi pareho sila ng pangalan. Baka iba yung makonfig nyo, baka ito yung makonfig nyo. Pareho kasi yung lalabas, puro Comfast. So pagkasaksak natin, is kukonfig na natin yung unang IP natin. So ngayon, dito na tayo sa cellphone. So unang hanapin nyo yung pangalan na Comfast. Ayan po siya, di ba? Kita niyo, isang Comfast lang. Pero pag dalawa yung nasaksak natin na Comfast, malilito kayo kasi dalawa yung lalabas na pangalan na Comfast. So connect kayo sa Comfast. Then automatic na lalabas yung portal. Ayan. Kung ayaw naman lumabas, punta kayo sa Chrome, search nyo 192.168.10.1. No, katulad niya, no? Kung ayaw lumabas, ha. So, pakita natin step by step para makita niyo talaga 192.168.10.1. Pag enter niyo, ganun din yung lalabas, the same. Lagyan niyo dito, admin. Ayan, admin. Then, password add. Pagkatapos, gagawin natin siyang sender. Dito tayo sa IP. So, wag na natin talakayin yung iba. Direct tayo, direct to the point tayo. So ayan, oh. Next tayo, di ba ito yung Comfast. So maglalagay tayo ng pangalan dito. Para di kayo malito, lagay nyo dito sender. O, di ba? Sender from house. Yan. O, para di kayo malito, din lagay kayo password. Dapat yung password, kayo lang yung nakakaalam. For example, sa akin, admin, 1, 2, 3, 4, 5. Then, modify. Then pagkatapos niyan, masisave na yan at yung lalabas na pangalan niyan is sender from house. So ngayon, proceed na tayo sa ating receiver. Pero bago yan, pakita ko sa inyo na yung pangalan na Comfast is iba na yung lalabas. Sender from house na yung lalabas. Refresh lang natin. Ayan. So yung sender from house, dyan tayo magko-connect gamit yung ating receiver, no? So yan yung lalagay natin. Kailangan malagyan natin ng internet yung ating sender. At paano yun gawin? Diba yung adapter natin, ito, yung adapter natin, yung PON yan, nakasaksak yan papunta sa ating sender. Diba? Ganyan. Kailangan yung ating LAN, yung katabi niyan, is lagyan natin ng cable galing sa internet natin. Kung ano yung internet na gamit nyo, lagyan nyo dito. So for example, PLDT, Globe, Starlink, so dito na saksak sa LAN. So pagkalagay niyan is yun, meron na siyang internet na itatapon ng ating sender. So ngayon check natin kung lumabas na ba yung pangalan, tapos na ba mag-boot up. Wait natin, ayun, sender from house. Diba? Goods na goods. So ngayon proceed na tayo
sa ating receiver. Yan lang, bago tayo magpatuloy, remind ko lang pala, yung ating sender pagkatapos yung config, kailangan na pala lagyan ng internet kasi baka magtaka kayo, yung ginawa niyong pangalan ng sender niyo, tapos nag-connect kayo, kayo naman yung gumawa ng password, di ba? Alam niyo, pag nag-connect kayo, pero di kayo makakonect, baka isipin niyo, mali yung password. So, hindi tayo makakonect pala sa ating ginawang sender pag di natin nalagyan ng internet yung ating IP, yung ating sender mismo. So, ngayon, nilagyan ko na siya ng internet. Papunta yan, galing sa internet ko, papunta dito sa ating sender. So, makikita niyo, connected na po ako sender. So, test niyo muna yung sender niyo kung meron na bang internet. Ayan. So, meron ng internet yung aking sender. So, yung receiver naman, sinaksak ko na. Nilagyan ko sila ng pangalan. Baka malito kasi ako. Pareho lang ng mukha. Baka pag-install natin is magkaswap sila at magkalito-lito tayo. So, yung receiver natin, sinaksak ko na yung cable dito sa WAN. Papunta naman sa kaniyang adapter sa PoE. So, yung LAN na yan, di ba yung sa sender, yung LAN ng sender galing sa internet natin, galing dito sa internet ko sa bahay. Sa receiver naman, yung ating LAN, papunta naman yan sa router mo. Router na kung saan mo itatapon, di ba? Ito yung receiver. For example, nasa malayo yan, andun sa malayong bahay. Kailangan yan ng router, ayan o. So mamaya ipapakita ko sa inyo paano siya pag-config. So makikita niyo, meron ng cable, galing yan dito sa router, isaksak naman yan dito sa WAN. Tapos, papunta din dito sa LAN ng ating receiver. So yun na nga, tapos na isaksak yung receiver. Okay na, napaandar natin. So ayan, proceed na tayo sa pag-config sa kanya. So this time, proceed tayo sa pag-config ng ating receiver. So kita niyo, connected ako sa sender. Yun yung pangalawa, compass yung pangalan. Yan yung gagawin nating receiver. So connect lang tayo. So pareho lang, lalabas yung portal 192.168.10.1. Lagay nilang dito admin. No, admin. Ayan. Then password add. Pagkatapos, di ba? IP yung ginawa natin sa sender. This time naman, sa receiver natin, is dito na tayo sa bridge. Ayan. Then, punta kay station. So, wag na natin talakayin yung iba para di tayo matagalan. Punta kayo sa secondary site. Ayan. So, pagka dito na kayo sa secondary site, yung sa sender natin, yung nakalagay ng IP address is 192.168.10.1. So, para di sila mag-conflict, gagawin natin tong 10.2. Ayan. So, para ma-open pa rin natin sila through static, no? So, 10.2. Next. So, yung gateway, 10.1, okay na yan. Next. So, ngayon, ibabahin din natin silang dalawa. Kailangan natin hanapin yung ating sender. So, makikita nyo, 5 yung ating na-detect. So, andyan yung sa atin, sender from house. Connect tayo dyan. Click nyo parang lapis dito. Ano parang lapis? Ayan. Then, para mabahin silang dalawa, yung ginawa natin na password ng ating sender is ilalagay natin dito. Pag namali yung pagkalagay nyo, is hindi nyo mabahin yung dalawa. Kailangan kung ano yung password ng sender, is dyan din, yun din yung ilalagay natin dyan. Click next. So, gagawa na tayo ng pangalan ng ating receiver. Yan. So, for example lang, receiver lang yung ilagay ko. No, receiver. Ayan, napakadali lang, di ba? Then, gagawa din kayo ng password ng receiver niyo. Kailangan walang makaalam, kayo lang yung may alam kasi baka ma-hack yan. No? So, the same yung gagawin kong password, admin12345, modify. O, di ba? Pagkatapos i-modify, maglo-load po yan at yun, tapos na i-config. Ready na po i-install yung ating sender at saka receiver. So, bago natin i-install, check muna natin kung lumabas na ba yung pangalan ng receiver. Ayan, lumabas na. Then, connect tayo sa receiver para ma-check natin kung meron bang internet. So, input lang natin yung password na ginawa natin. So, bago natin i-deploy, kailangan muna natin ma-check kung may internet na ba siya. Bayan yung password. So, save. So, connect tayo para maklaro natin kung naka-receive ba siya ng internet. So, ayan, connected. Then, try natin mag-YouTube kung meron bang internet. So, ayan, successful yung ating configuration sa ating sender papuntang receiver. So, ngayon, proceed na tayo sa installation. So, na-install ko na yung sender at receiver natin. Yung setup na tinuro ko sa inyo ngayon is budget meal po ito. Hindi po ito pang malayuan talaga. Sa mga 1 kilometer, 2 kilometers, pwede. Pero yung mga area na marami na mga 2.4 GHz, congested na, medyo mahina na yung connection. Pero sa mga lugar na di talaga marami yung wifi, hindi congested yung area, napagaganda ito gamitin. At sa next video natin, gagawa tayo yung mga high power naman ng mga antenna. Yun yung gagawin natin na
tutorial. Para naman sa mga gusto ng malayuan na P2P is meron kayong guide. So ngayon dito na tayo. So ito yung adapter ng ating sender. Yung black cable, papunta na ito sa ating sender. At yung yellow cable naman, nakasaksak sa LAN, is galing yan sa internet ko dito. Ayan. So yung gamit namin na internet dito is Starlink. So samahan nyo ako. Andito yung wire, oh. Ayan. Papunta yan dito. Dito. So andito na yung sender ko. Naka-install na yung sender. Papunta yan, nakatapon yan, papunta doon. Yung receiver andon. So imagine nyo, yung sender natin, imagine nyo yung target nyo, yung mga nanonood dyan, imagine nyo sarili nyo, for example, galing sender, papunta sa kamag-anak nyo, kaibigan nyo, or gusto nyo lagyan ng piece wifi. So imagine nyo na nasa area nyo. So ito yung sender natin, papunta sa receiver. Dito tayo. Yung receiver, andito banda. Diyan ko nilagay sa gate. So, plano ko sana doon ilagay sa tower, pero wala tayong kasama, walang climber. So, andito yung receiver. O, di ba? Walang fiber cable na galing yung sender natin papunta dito. So, yung ating receiver, may wire naman yan, oh. Ito din yung wire niya. Ayan, yung kanyang wire. Papunta yan dito sa loob, galing sa receiver. So, dito tayo. Kanina. Ito yung kanyang adapter. Ayan. Sa receiver ito. So makikita nyo, yung LAN, papunta naman yan sa ating gagawin na router. Kailangan din na router kung saan nyo ilalagay yung wifi kasi dito magkukunik yung mga client sa router mismo. So try natin. Andito, makikita nyo dito yung sender at saka receiver. O, nakabind sila na maayos. Link status, ayan, link, 16 dBm. Napakaganda ng bind nila kasi nasa malapit lang. So, yun na nga, okay na. So proceed na tayo ngayon sa pag-config ng ating Microtech, yung ating router Tinda F3. So, napakadali lang. Punta lang kayo dito, hanapin yung pangalan ng ating router. Hanapin natin Tinda, yan. So, ituturo ko sa inyo paano ngayon i-config. Yan, connect. Yung IP address ng Tinda is 192.0.1. Yan, ito lang. 192.168.0.1. 0.1. Yun. Up. Wait lang. Wait, i-unbind ko lang muna sila. Unbind ko muna. Yan. Para makita nyo. Yan, nagko-connect kasi sa... Nagbabind siya sa extra router ko. Yan na nga. 0.1. Yun. Oy. Kung minsan hindi 0.1, minsan yung IP is 1.1. Ganun talaga. Tinda, ayun. So pumasok siya sa 1.1. So pagpilian niyo 0.1 at saka 1.1. So punta kayo dito sa dynamic. Wait lang, naka-disturb site kasi. Punta kayo sa dynamic. Tapos depende sa inyo kung ano ilalagay niyo. For example, testing lang. Testing ilagay ko Okay, test talaga to para sa inyo. Tapos depende ng password niyo. For example, password admin. Kayo na bahala sa password ng router Admin 1, 2, 3, 4, 5. For example, ganyan. Tapos, okay. O, di ba? Na-save na. So, lalabas na dito yung testing. So, ang gagawin nyo para mabind yung ating receiver at yung router natin, dito sa 1, ito. Sa 1, lagyan yung cable, yung 1. Yan. Papunta naman yan sa ating, ito, adapter ng ating receiver. Dito naman yan papunta sa 1. Ano? Ayan. Di ba? Ganyan lang. Napakadali lang. So, ngayon, check natin yung router kung meron na bang internet. Ayan testing. So, connect tayo. Gamit yung nilagay ko ng password. Ayan ang testing na router natin. Pangalan. Admin 12345, di ba? Admin 12345. Tapos, save. Ayan. Tingnan natin kung mag-connect. Yun, nag-connect. So, try natin ngayon mag-YouTube kung meron bang na-receive na internet. Ayun! Successful. Meron ng internet yung ating router. Di ba? Natuto na kayo mag P2P. Yung budget mail na P2P from sender, papunta sa receiver, papunta sa router. So ngayon, speed test natin. Speed test natin kung ilang Mbps yung pumalo dito. Kung umabot ba ng 5 Mbps. Ayun. Pumalo ng 12, 15, 19. Di ba? Goods na yung kaniyang Mbps. So, sa mga nanonood ngayon dyan, bago dito sa Facebook, YouTube, TikTok channel, huwag kalimutan, follow. Kung may natutunan kayo, follow
at comment kahit ano, appreciated po natin yan. At syempre yung pinaka-importante, share po ng ating vlog para marami pong matuto. Maraming salamat. Akala niyo nakalimutan ko, maraming magtatanong dyan, sir, saan mabibili? Syempre, makakalimutan man natin yan. Yung link dyan sa baba, yan yung legit store na pwede niyo mabilhan at syempre, solid at matibay. Andyan sa baba, click na yan para hindi kayo mapunta sa ibang store.